Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ang neokolonyalismo ay ang dituwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na umaasa sa isang makapangyarihang bansa. Batay sa aklat ni Cruz Romero et al., ang neokolonyalismo ay pananatili ng panlipunan at pampulitikang impluwensya ng dating mananakop sa mga bansang dating nasakop. Ang mga bansang kabilang sa Third World ang madalas na nakararanas nito dahil sa pagkakaroon ng mahinang ekonomiya. Makikita ito sa patuloy na pagiging palaasa ng mahihinang bansa sa mga bansang kabilang sa First World o mga bansang may maunlad na ekonomiya at industriya. Nakikita ang pag-iral ng neokolonyalismo sa mga tulong at donasyon na ipinagkakaloob ng dating mananakop na may kapalit na pagkontrol sa ekonomiya ng dating sinakop na bansa. Sa ganitong paraan, nagtatagumpay sila na maitaguyod ang kanilang mga sariling interes. Ang globalisasyon ng edukasyon. Maaaring mapaunlad ang kaalaman ng mga bansa sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga scholar at iba pang paraan. Napipilitan ng mga tagapamahala sa mga pamantasan na makipag-ugnayan sa mga kanluraning bansa, kung saan magmumula ang kanilang mga libro at kagamitan. Dahil sa kakulangan sa pondo, ay dayuhang ahensya ang namamahala sa mga pasilidad ng mga universidad. Sa paraang ito, nagtatagumpay na maisakatuparan ng mga kanluraning bansa ang kaniyang layunin na maisaayos ang mga kurso at di maisakatuparan ng mga bansang tinutulungan ang kanilang sariling kurikulum. Sa pamamagitan nito, nagaganap ang intelektual na pananakop. Ang bansang India ay minsang nang nagbukas ng kaniyang ekonomiya sa kalakalang panlabas noong taong 1991. Kapansin-pansin na naging mas malaki ang kapital ng mga kumpanyang Amerikano dito noong taong 1992 at 1993 kaysa noong nakaraang 40 taon. Ang mga bansa sa Kanlurang Asya. Nag-unahan ng mga kanluraning bansa na masakop ang mga bansa sa Kanlurang Asya nang matuklasan ng langis sa rehiyon. Ang mga Arabong bansa sa pangunguna ng Saudi Arabia, Iraq at Kuwait ay may hawak ng malaking reserba ng langis sa daigdig. Kabilang din ang tatlong bansang ito sa Organization of the Petroleum Exporting Countries na siyang nagkokontrol ng presyo ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Ang neokolonyalismong politikal. Sa pamamagitan ng tahimik na paraan, nagagawa ng makapangyarihang bansa na kontrolin ang pamamahala sa mga bansang mahihina. Nagagawang maimpluwensyahan ng makapangyarihang bansa ang usapin tungkol sa mga kalagayang panloob dito. Pagbabatas, pamamaraang politikal na ang halimbawa ay eleksyon. Neokolonyalismong kultural kung saan pinalalaganap ng mga makapangyarihang bansa sa mahihinang mga bansa ang kanilang kultura o paraan ng pamumuhay, tulad ng paraan ng pananamit, sayaw, awit, estilo ng buhok, pagkain, libangan, at pati na mga pagdiriwang. Gamit ang mass media at edukasyon, ay nahuhubog ng mga makapangyarihang bansa ang kaisipan ng mga katutubo sa mga bagay na malinaw na makadayuhan. Ano nga ba ang naging epekto ng neokolonyalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Dahil sa patuloy na pagtulong ng mayayamang bansa sa mga bansa sa Asya, ay nagiging palaasan na lamang ang umuunlad at mahihirap na bansa. Umaasa ang mga ito sa larangan ng pananalapi, politika, panlipunan, at maging kapakanan ng bansa. Madalas ay nangungutang ng salapi ang mga dating kolonyang bansa sa International Monetary Fund.
at World Bank upang magamit sa kanilang mga pangangailangan, pati na ang ukol sa edukasyon. Nababaliwala ang mga kurikulum na dapat sundin sa edukasyon ng mga mahihirap na bansa dahil sa patuloy na pagsunod sa sistema ng edukasyon sa kanluran. Sa kabila na ang mga bansa sa kanlurang Asya ay hindi nasakop ng mga kanluranin, may mga pandaigdigang sistema sa ekonomiya ang hindi nakatutulong sa pag-unlad ng mga ito. May mga pandaigdigang kumpanya ang nagbibigay ng mga patakaran sa papaunlad na bansa. Ang liberalisasyon ng ekonomiya sa daigdig sa kasalukuyan ay nagbigay daan sa pagbubukas ng mga pamilihan ng papaunlad ng mga bansa na wala namang maitutumbas sa malayang pagpasok ng teknolohiya ng mauunlad na bansa. Pinakikialaman ng International Monetary Fund at World Bank ang pera ng mga bansa sa ikatlong daigdig upang pambayad sa mga utang panlabas na nagiging dahilan ng kabawasan sa pagpapaunlad sana ng kanilang agrikultura. May mga patakaran din ang IMF at World Bank na nagdidikta sa mga bansang papaunlad pa lamang. Naliitan ng budget na ilalaan ng pamahalaan sa edukasyon at kalusugan. Dahilan ito upang lalong magdulot ng kahirapan sa mga bansa. Ang tugon sa neokolonyalismo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Sa kabila ng pagtatapos ng kolonyalismo at imperialismo sa huling bahagi ng ika-20 taon, ay patuloy pa rin ang pagpasok ng impluwensya ng mga kanluraning bansa sa Asya. Pangunahing dahilan nito ay ang makabago at tahimik na paraan ng pananakop na tinatawag na neokolonyalismo. May iba't ibang paraan ng pagtugon ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya sa neokolonyalismo. May mga bansa sa mga rehiyong ito ang napilitang tumanggap ng mga tulong pinansyal upang makabangon muli ang kanilang ekonomiyang nalugmok sa digmaan. Tulad ng Turkey noong taong 1945. Ito ay nagsimulang tumanggap ng tulong mula sa United States sa pangunguna ni Pangulong Harry S. Truman, kasabay sa pagpayag sa pang-ekonomiya at pang-militar na pakikipagkasundo sa United States. Taong 1950 hanggang 1960 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Celal Bayar ng Turkey, kinakitaan ng pag-unlad ang ekonomiya ng bansa dahil sa liberalismong pang-ekonomiyang patakaran na ipinatupad nito at patuloy na pagtanggap ng dayuhang tulong mula sa United States. Sa panig ng Saudi Arabia naman, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ibn Saud, noong Disyembre taong 1950 nang ito ay nakipagkasundo sa Arabian American Oil Company. Para sa 50% kita ng nasabing kumpanya ay maibigay sa Saudi Arabia, nang sa gayon ay mapataas ang kita ng bansa. Pinayagan din nito ang patuloy na paggamit ng United States ng base militar sa Dhahran, kapalit ng tulong teknikal at pagpapahintulot ng pagbili ng armas sa ilalim ng Mutual Defense Assistance Act. Noong ang Iran ay nasa ilalim ng pamumuno ni Shah Reza, ito ay humingi ng tulong teknikal sa mga bansang France, Germany, Italy at iba pa. Iniwasan niyang makipag-ugnayan sa Russia at Great Britain. Sa kabila ng nananatiling pagmamay-ari ng Great Britain, ang Anglo-Iranian Oil Company na siyang kumukontrol sa lahat ng minahang langis ng Iran. May mga samahang nabuo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya na muling nagpakita ng kanilang pagiging makabayan. Halimbawa nito ay ang itinuturing ng mga Israeli na terorista ang Palestinian Liberation Organization. Ito ay dating pinamunuan ni Yasser Arafat na kinikilala naman ng mga Arabe na taga-Palestine bilang isang makabayang samahan. Nananatili naman sa bansang India ang paggamit ng wikang Ingles at patuloy na paglalaro ng cricket at badminton.
Maraming bansang Asyano sa kasalukuyan ang nagsisikap na makatayo sa kanilang sariling mga paa at hindi na umasa pa sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang mga bansa. Nagsilbing hamon din sa kanila na kaya nilang matumbasan ang anumang kaunlaran na mayroon ng mga makapangyarihang bansa. Kumusta ang iyong pakikinig? Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!